Alright, isang magandang araw po sa atin lahat dyan. Sa video po na ito, pag-usapan po natin ang sinasabi po dito, pinakapaksa po ng balita na ito ay yung panibagong memorandum para sa mga nagbebenta at bumibili ng motorsiklo o sasakyan. Yan po ay inilabas ng LTO. Ayon nga po dito sa caption, ang sabi ay obligado nang magtungo sa LTO or Land Transportation Office ang lahat ng mga nagbebenta ng segundamanong motorsiklo at ibinentang sasakyan upang mag-report. Sa loob lamang po yan ng 5 araw na ibinigay po ng LTO batay sa bagong memorandum na inilabas ng tanggapan. 20 days working days naman ang ibinigay ng LTO sa mga buyer. So hindi lamang po sa mga nagbebenta kundi pati po sa mga bumibili ng sasakyan ay lahat po ito ay obligado po tayo na dumaan sa proseso na ito. Sabi po dito ay may binigay din kaukulan ng mga araw lamang, ilang araw lamang para doon naman sa mga buyer ng motorsiklo para naman mailipat sa pangalan ng mga kinakailangang dokumento matapos itong manotaryo. Ayon kay LTO Executive Director Attorney Greg Guillermo Hua Jr. Sakaling hindi sumunod sa memorandum ang buyer at seller ng motorsiklo o sasakyan ay maaaring patawan ito ng 20,000, 20K po ang multa kapag hindi po pagsumite o nakadaan po sa hinihingi nire-require na gagawin po ninyo kung sakaling kayo ay magbebenta o bibili ng segundamanong sasakyan. Ayon pa nga dito sa balita po na ito ay sakop ng nasabing order ang lahat ng sasakyan. So wala pong pag-iiwasan kahit ano pong sasakyan ng mayroon kayo basta nagbenta, bumili kayo, segundamano, kailangan po ninyo gawin ang pagpunta sa o magtungo sa LTO para mag-submit ng mga requirements or ng proseso, paglilipat ng pangalan, etc. So yan po yung ilan sa mga pag-uusapan po natin dyan sa video po na ito. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So without further ado, let's go! So yun na nga mga tol. Siyempre panoorin na lamang din po ninyo sa News 5 Everywhere itong balita po na ito kung saan ay meron pong 30 minutes dito na pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap po si Ted Filon dito sa LTO Executive Director ng LTO. Siyempre silipin na rin po natin ilan sa mga pinag-usapan po nila dito at ako po ay makailan lang ay pinanood ko po ito actually kahapon lamang pero hindi na natin ipi-play po ang kabuuan dito. So play natin yung seller and buyer po. Paano yun? Tigka 40,000 kami? Hindi po, saka na. Alright mga tol, siguro hanggang doon lang po yung panoorin natin. Kung gusto niyo mapanood yung full video po na ito ay nasa News 5 Everywhere po yung balita po na ito. At sabi nga po, isa po sa mga mahalagang bagay na dapat po malaman po ng bawat isa ay yung multa po na sinasabi ay kapag hindi ka nakasunod dun sa sinasabi po na order na nakalagay rin po dito sa caption na binanggit po ng balita po na ito na kinakailangan, no, kasi obligado na ikaw ay magtungo sa LTO lahat ng mga nagbebenta ng segundamanong motorsiklo upang mag-report sa loob ng 5 araw. So merong 5 araw para dun sa nagbebenta. Yan po ay batay sa bagong memorandum na inilabas ng tanggapan. At 20 days naman yung binibigay po ng LTO sa mga buyer. So 5 araw sa, so correct me if I'm wrong, disclaimer lang, ayon lang po sa pagkaunawa ko dito ay 5 araw para sa seller, 20 days naman para sa buyer para magsumite ng mga kaukulang reporting sa LTO upang o para naman mailipat sa pangalan ng mga kinakailangang dokumento matapos itong manotaryo. So
ano pa man po yung mga nakasaad doon, hindi mo madaanan yan, hindi mo magawa yan, nakalipas man yan na panahon, ay magmumulta ka. Sabi po, retroactive, ibig sabihin, ayon po sa aking pagkakaunawa, kahit wala pa ito noon, obligado ka na gawin mo yan. At hindi ka nakasunod, magmumulta ka ng 20,000. Kung may benenta ka ng ilang sasakyan, ay ang pagkaalam, pagkaunawa ko po, ay each yata yun yung sabihin per peraso ng sasakyan benenta mo yung multa. Kung may dalawa ka, baka times 2 ng multa ng 20,000. So basahin po ninyong maigi yung inilabas po ng LTO na memorandum ng order na patungkol po sa bagay po na ito. Ikaw, ano masasabi mo, no? So dito sa comment section, ang dami po nagko-comment ng hindi pagkatuwa, pagkadismaya po sa paglalabas nitong panukala na to. Sabi po dito, kung sino man nakaisip ng batas na yan, sana kunin ka na. So medyo hindi na magaganda ang mga nasasabi rin nila. Siguro bugso ng damdamin nila, no? So, ayan po. Maliwanag na pera-pera lang ang labanan. Tama lahat ng sinabi ni Manong Ted. Mabuhay po kayo. Dito lumalala ang korupsyon sa LTO. Yan ang legal na hold up. So yan ang pinagsasabi nila, no? So tama nga naman na maaari kapag ito po ipinatupad ng walang masusing pag-aaral, hindi talaga napag-usapan niya na talakay ng maigi at pinag-aralan ng maigi, lalong I think and I believe na lalong lalala po yung corruption dyan dahil sa laki ng multa na yan, gaya po ng maririnig po ninyo sa balita dito, sa pakikipag-usap ni Ted Filon sa executive director ng LTO, baka yung iba kumapit na doon sa sistema ng korupsyon na baka imbis na magbayad nga sila ng ganong kalaki, tanggapin na lang nilang ibigay sa kanila kung mayroon man na mag-o-offer sa kanila ng pag-aayos ng kanilang mga papeles. So ilan po yun sa mga pinag-uusapan dito sa comment section, no? Sabi dito ni Nosila, nangangapa ng isasagot, parang di pinag-isipan yung memorandum. Nice questioning from Manong Ted. So marami pong natutuwa sa pagko-question ni Ted Filon po dito. At syempre talaga nga naman dapat itanong yun. At nakikita po dito na mukhang lalabas na kailangan pag-aralan pa ng maigi yan ng LTO. Hindi yan basta maipatutupad ng ganon-ganon. So I don't know kung ano pang mangyari sa mga inaharap, pero mahalaga po itong malaman ng mga hindi nakakaalam na meron palang ganito, no? Kahit ako ngayon ko lang din nalaman to. Marami sa mga Pilipino ay hindi alam ito. Mismong si Ted Filon ay mukhang ngayon lang din niya nalaman to, narinig ito. Kaya talagang usap-usapin po ngayon ito. So ikaw, anong masasabi mo sa bagay po na ito? Comment down below, pag-usapan natin yan. Kung di ka pa nakasubscribe, click the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See ya sa susunod na video.